A blessed Sabbath day, everyone. My name is Brother Franz, and welcome to Revival of Faith Ministries. Thank you for being here and joining me today as I share the word of our Almighty Father Yahweh. For the message today, we'll talk about generosity at ang mga pagpapala kalakip nito pag ito ay ating isinasabuhay. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Father Yahweh, maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng panibagong pagkakataon upang maihayag ang iyong salita. Maraming salamat po sa mga biyayang ilalaan niyo po sa amin sa araw na ito. Sa iyong salita at sa katotohanan na ihahayag niyo po sa amin. Patnubayan at gabayan niyo po kami sa araw na ito. At pagpalain niyo po kami ng katalinuhan at ng karunungan sa pagpakinig ng iyong salita na may bukas na puso. Naway lahat ng ito ay may tatak po sa amin upang maisabuhay po namin ang mga ito sa aming pang-araw-araw. Gawin niyo po akong instrumento para maihayag po ninyo sa bawat kapatiran ang katotohanan at naway magbunga po ito sa kanilang mga buhay. Lahat ng ito ay aming inihiling sa walang ibang pangalan ng aming tagapagligtas, Yeshua Messiah. Hallelujah. Our message today is entitled, Living Generously, the Blessing of Giving. Living Generously, the Blessing of Giving. Alam naman po natin mga kapatid na there are many verses and stories in the Bible that best describe generosity. Hindi lang kung ano nga ba ang generosity, pati na rin kung paano natin gagawin ito. At ang mga pwedeng mangyari sa atin kung isinasabuhay natin ito. At lahat ng ito ay nakasaad sa salita ng ating Amang Yahweh. As followers and believers of our Almighty Father Yahweh, generosity is a must for us. Bakit? Because it is commanded for us to be generous. Kung tatanungin ng iba, paano magiging genuine ang isang bagay kung inutos lang naman sa atin yan? Lahat ng nakasaad sa salita ng ating Amang Yahweh ay ang dapat na paraan ng pamumuhay natin. It should be our way of living. Dapat constant na siya sa ating buhay. Ginagawa na dapat siya sa ating pang-araw-araw. Parang paghinga, pagkain, at pag-inom natin. Hindi na natin iniisip at wala ng effort kasi yun naman talaga ang dapat nating gawin. At kasama na dyan ang generosity o ang pagiging mapagbigay. Tama po ba? First, let's discuss what is generosity. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng generosity? It is showing a readiness to give more of something, as money or time, than is strictly necessary or expected. Generosity ay ang pagbibigay ng hindi o walang sapilitan. Dahil you are ready to give more of something. Handa ka magbigay ng may bukas na puso at hindi labag sa kalooban. Let's read Matthew 6 verses 19 to 21. Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Sinasabi po dito na huwag magtago o huwag mag-imbak ng kayamanan dito sa lupa. At mag-imbak ng kayamanan sa langit, kung saan kahit kailanman hindi masisira o mananakaw. Paano po ba natin magagawa ito? Simple lang, magtiwala at sumunod sa utos at salita ng ating Amang Yahweh. At isa na dyan ang pagiging mapagbigay sa mga nangangailangan nito. A good example of this is the story of the widow's offering. Nakaupo si Yahshua sa tapat kung saan sila naglalagay ng offering. Sa hamot-saring tao nakita niya naglalagay ng pera. Maraming mayaman ang dumaan na naglagay ng malalaking halaga.
Pero ang napansin niya ay yung biyudang dukha. Naglagay lamang siya ng 2 salaping tanso o 2 copper coins. Tinawag ni Yahshua ang kanyang mga alagad at sinabi niyang, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inuhulog nilang lahat." Bakit nga ba nasabi ni Yahshua na higit pa ang ibinigay ng biyuda? Kahit na mas malaking halaga pa ang binigay ng mga mayaman. Mark 12 verse 44. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Ang pinagkaiba ng mga mayaman at ng biyuda, maliban sa halaga na ibinigay nila, ay ang mga mayaman na tao ay nagbigay kung ano pa ang meron sila. Yung mga hindi na nila kailangan. Ngunit yung balo o yung biyuda ay ibinigay niya kung ano na lang ang meron siya. Sinabi po natin sa Matthew 6 verse 21 kanina, "Now wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be." Kung nasaan ang kayamanan mo, ay naroon din ang puso mo. Ipinapakita dito kung nasaan ang puso ng biyuda. Dahil ibinigay niya ang kayamanan niya para sa ating Amang Yahweh. Inaalay niya kung ano na lang ang meron siya dahil nagtitiwala siya sa ating Amang Yahweh. Nagtitiwala siya ng ating Amang Yahweh ay may kabutihang walang katulad. Nagtitiwala siya ng ating Amang Yahweh ay ang greatest provider. This shows that true generosity is giving freely without expecting something in return, and trusting our Almighty Father Yahweh to take care of the outcome. Ano rin po ba ang pinapakita sa kwento ng widow's offering? Na ang ating Amang Yahweh ay hindi tumitingin sa halaga ng iyong ibinigay. Pinapakita lang po nito na ang pagiging generous o mapagbigay ay hindi nalilimitahan sa kung gaano kalaki ng halaga ang iyong ibibigay. Kaya hindi porket nagbigay ang isang tao ng malaking halaga, ay pwede na siya tawagin generous o mapagbigay. It's much more than that. May mas malalim pa na dahilan o kadahilanan kung kailan mo dapat ikonsidera ang isang tao na ang pagiging mapagbigay ay ang kanyang paraan ng pamumuhay. Basahin natin sa 1 Corinthians 13 verse 3. "At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala." It's very clear sa scripture po na ito na hindi sapat ang halaga ng iyong ibinigay kung hindi naman naaayon sa ating Amang Yahweh ang layunin mo. Diba kahit gaano pa kalaki yung ibibigay mo, o ipamigay mo man lahat ng ari-arian mo, kung hindi nanggagaling sa pag-ibig, ang pagiging mapagbigay mo, wala rin yan pupuntahan. Hindi mo man sabihin sa kapagbibigyan mo kung ano yung nasa puso mo. May isa namang nakakaalam kung ano ba talaga ang nilalaman ng puso natin. Sabi nga sa Luke 16 verse 15, "He said to them, 'You are the ones who justify yourselves in the eyes of others. But Yahweh knows your hearts. What people value highly is detestable in Yahweh's sight.'" Kung ano man ang layunan natin, alam ni Aba Yahweh yun. Dahil alam niya kung ano ang nasa puso natin. Alam niya na kung ang pagiging mapagbigay natin ay para lang ba sa sarili nating kapakanan. Alam ng ating Amang Yahweh dahil sa Kanya nagsimula ang lahat. Diba? Tulad na lamang po na laging sinasabi ng mga magulang natin na madalas natin marinig. Mahilig nila sabihin, "Alam ko na yan, pinagdaanan ko na yan. Ay, naranasan ko na yan." Narinig niyo na rin po ba yun? Kaya sa ating Amang Yahweh, alam na alam niya kung tayo ba ay naging mapagbigay dahil pinagdaanan na niya yan. Sa Kanya nagsimula ang pagiging mapagbigay. Sa Kanya nagsimula ang immense generosity. Bakit ko nga po ba nasabi ito?
Dahil what we have now is the result of generosity. Naniniwala po ba kayo doon? Na lahat ng ating nakikita, nahahawakan, at nararamdaman ay bunga ng pagiging mapagbigay ng ating Amang Yahweh. Let's read John 3 verse 16. Yes, Yahweh loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him would not be lost, but have eternal life. Our Almighty Father Yahweh generously gave His only Son to us. Hindi niya ipinagdamot ang kanyang sariling anak sa atin, kahit nung tayo pa ay makasalanan. Hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang sarili niyang anak sa atin para makamit natin ang gusto niya para sa atin, which is given a chance for eternal life. Ano naman po ang ibinigay ng ating Messiah Yeshua sa atin? Mabasa po natin sa 1 John 3 verse 16. We know what real love is because Yeshua gave up His life for us. So we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. He generously gave His own life to us. Isipin niya po, grabe po ang pagtrato sa Kanya ng mga tao. Pinagdadahan, iniwan, tinaksil, sinaktan, inakusahan, at kinutiya. Pero ano Kanyang ginawa? Hindi niya sinabing, bahala na kayo, titigas ng ulo niyo. Pero ibinigay niya ang Kanyang sariling buhay para sa atin. Kahit tayo pa po lahat ay makasalanan. Ipinapakita lang nito na ang pagiging mapagbigay ay dapat nasa paraan natin ng pamumuhay. Hindi tinitignan kung sino ang pagbibigyan mo, pero pinapairal ang immense generosity na gusto ng ating Messiah na matutunan din natin. Pero syempre, hindi po nagtatapos yan dyan. Ano naman po ang naibigay sa atin sa pamamagitan ng pangalan ng ating Yahshua Messiah? Let's read John 14 verse 16. I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Through baptism, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Messiah Yeshua, sa sobrang mapagbigay ng ating Amang Yahweh, naisip niya, hindi niyo yan kaya mag-isa. Kaya binigyan tayo ng isa pang katulong sa buhay upang bigyan tayo ng karunungan, upang maisabuhay talaga natin ang salita ng ating Amang Yahweh. Sa sobrang mapagbigay ng ating Amang Yahweh, binigyan niya pa tayo ng isa pang katulong upang bigyan tayo ng tutulong sa atin upang maisagawa talaga ang Kanyang salita. Sa mga panahong nahihirapan ka, maging mapagbigay, siya ang magiging katulong mo upang gawin natin kung ano ang nararapat. Bakit ko nga ba pinapakita o sinasabi po ito sa inyo? Dahil kung lahat ng meron tayo ay bunga ng pagiging mapagbigay ng ating Amang Yahweh, who are we not to do the same? Sino po ba tayo para hindi gawin ang ginawa ng pagiging mapagbigay ng ating Ama? Ang kanilang pagtulong sa atin habang tayo pa ay makasalanan ay nagpapakita ng pagiging mapagbigay na walang katulad. Hindi naman po sinabi na gawin natin ang eksaktong ginawa nila. Pero ang importante ay maisapuso natin ang iginawa nila. At gayahin natin sa abot ng ating makakaya ang act of immense generosity na ipinakita nila. Sabi nga sa Ephesians 5 verses 1 to 2, imitate Yahweh, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Yeshua. Tularan at gawing halimbawa ang ating Amang Yahweh at Messiah Yeshua na tumulong kahit ano paman ang katayuan ng isang tao. Kung tayo nga tinulungan at binigyan pa ng katulong ng ating Ama nung tayo pa ay makasalanan, bakit natin tatanggihan ang pagiging mapagbigay? Mga kapatid, ang pagiging mapagbigay ay isang utos ng ating Amang Yahweh. As followers and believers of our Almighty Father Yahweh, it's not just a command, but also a blessing for us na makatulong. Minagit dito sa Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Kaya importante na makita ang pag-ibig ng ating Ama
sa ating puso. Dahil sa puso natin nagsisimula ang pagiging mapagbigay. At hindi sa halaga. Kung makikita sa puso natin ang pag-ibig ni Amang Yahweh, ito dapat ay ma-express din natin through our actions. Kung sinasabi mong mahal mo ang ating Amang Yahweh, kasi lagi ka nagsasabat, o lagi ka dumadalo sa mga kapistahan, pero hindi ka willing tumulong sa iba. Sa tingin ko, oras na para mag-self-reflect. Or ask yourself, kung ang pag-ibig ba ng ating Ama ay nasa ikaibuturan ng iyong puso, o ito ba ay tuwing sabat o kapistahan lamang? Sabi nga sa 1 John 3 verse 17, if someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need, but shows no compassion, how can Yahweh's love be in that person? Our love for Yahweh should naturally result in love for others. And that love is expressed through generosity. Hawak-hawak natin ang pangalan ng ating Amang Yahweh. Tulad na lamang po na sinasabi ng matatanda, kung may makita silang mabuting bata na sumusunod sa kanyang magulang, madalas nilang isipin, ang ganda siguro ng magpapalaki dyan. Pero pagpasaway naman, ang nasa isip nila, sino kaya ang nagpalaki dyan? Tama po ba? Dahil nasa sa atin ang katotohanan at bilang mga anak ng ating Amang Yahweh, dala-dala natin kahit saan at sa kahit ano ang gawin natin, ang pangalan niya. Tayo kumbaga ang representatives ng ating Amang Yahweh. Lagi po nating tatandaan, hindi tayo nilagay sa posisyon na ito, sa posisyon na kung saan nasa atin ang katotohanan upang ipagdamot kung ano ang meron tayo. Hallelujah! Nalaman po natin sa pamamagitan ng salita ng ating Amang Yahweh na ang pagiging mapagbigay ay una, sumisimbolo sa pagtiwala sa ating Amang Yahweh. At pangalawa, dapat makita ang pag-ibig ng ating Ama sa ating mga puso. Ngayon pag-usapan naman po natin sa anong paraan o paano natin maisasagawa ang pagiging mapagbigay. How can we practice immense generosity in our daily lives? Basahin po natin sa 2 Corinthians 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Elohim ang nagbibigay ng may kagalakan. Sinasabi dito sa 2 Corinthians na kung ikaw ay magiging mapagbigay, dapat maluwag sa iyong kalooban at hindi napipilitan. Nagsisimula sa kung ano ang nilalaman ng iyong puso habang ikaw ay nagiging mapagbigay. Kung ikaw ba ay nagbibigay ng may hinanakit o nagbibigay ka ba ng may kagalakan? Kahit nakangiti ka, pero labag naman talaga sa iyong kalooban. Tulad na lamang po ng sinabi po natin kanina. Alam ng ating Amang Yahweh ang nasa puso at ang totoong sa loobin natin. Sabi nga sa Matthew 6 verse 1, pag-ingatan niyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Elohim. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Sa panahon ngayon with social media, marami po tayong makikitang ganito. Ang tutulong para makita ng iba. Tutulong para sa sarili niyang kapakanan. Kaya tayo bilang mga anak ng ating Amang Yahweh, dapat meron tayong malinis na intensyon. Ang ganda nga ng imahe mo sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Araw-araw kang pinupuring mabait. Pero ano po sabi natin kanina sa Matthew 6 verse 1? Ngunit ipagkakait naman sa'yo ang gantimpala na galing sa ating Ama, edi wala rin yan pupuntahan. Sa panahon ngayon, ang dali magpasakop sa worldly definition ng success. Kaya if we acknowledge Him as our Elohim, generosity would be way easier para sa atin. Bakit? Dahil mas magiging malinaw sa atin ang tunay na kahulugan ng reward o success na gusto niya para sa atin. Mas magiging malinaw kung ano ba talaga ang pinaka-importante na dapat nating makamit. Na siya lang ang may kayang magbigay.
Kung alam nyo na sa sarili ninyo na may malinis kayong intensyon at hindi labag sa kalooban o puso ninyo ang magbigay, now ask yourself, ano ba ang kaya kong ibigay? Let's read Luke 12 verse 33. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys. This shows the provisions that we got from our Almighty Father Yahweh must bring honor and glory to Him as well. Cycle po yan. Ipagpapala ka, ibabalik natin to sa Kanya through helping and showing immense generosity. And in return, bibigyan ka pa ng mas maraming pagpapala ng ating Amang Yahweh. Binigay sa iyo yan for a reason. Hindi yan binigay sa iyo nang wala lang. Kaya habang nasa sa iyo yan, huwag tayo magpakabulag sa halaga o sa kung gaano ito kalaki. Do not settle for something temporary. Settle for something that matters. Kung saan walang kaya magnakaw at walang makakasira. Alam naman po natin, ang lahat ng tao ay hindi pare-parehas ng estado sa buhay. Tama po ba? Maraming nakasaad sa salita ng ating Amang Yahweh tungkol sa pagiging mapagbigay ng mga material na bagay. Pero hindi lang ito ang tanging paraan upang maging mapagbigay tayo. Ang pagiging mapagbigay ay hindi nalilimitahan sa pera o sa mga material na bagay na meron ka. Let's read 1 Timothy 6 verse 18. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Hindi sinabi dito na maging mayaman ka sa pera o sa kayamanan. Pero saan? Sa mabuting gawa. Ano ba ang magandang halimbawa nito? Ang pagbibigay ng oras para sa ibang tao na nangangailangan. Ang pagbigay ng oras sa ating ministry. At most especially, ang pagbigay ng ating oras para sa ating Amang Yahweh. Diba? Kung meron kang oras, magbigay ka ng oras. Kung meron ka pagmamahal, magbigay ka ng pagmamahal. Kung kaya mo magbigay ng tulong sa abot ng iyong makakaya, magbigay ka ng tulong. Friends, let's always remember, huwag natin limitahin sa pera o sa material na bagay ang ibig sabihin ng generosity. Ngunit isama natin dito ang mabubuting gawa na maaari nating maihiyag sa iba pang tao. At the end of the day, material man yan o hindi, one thing's for sure, nakatulong ka. At bilang mga anak ng ating Amang Yahweh, yun ang utos at gugustuhin niyang gawin natin. Sabi nga sa Romans 12 verse 13, when Yahweh's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Diba? At the end of the day, it is a command for us to help others. Utos ng ating Amang Yahweh bilang mga anak niya na lagi tayo maging handa tumulong para sa iba. When you practice generosity, it not only impacts others, but it also has an overflowing impact on us as children of our Almighty Father Yahweh. Kung sinasabuhay natin ang pagiging mapagbigay, hindi lang tayo naging daan upang mabiyayaan ang iba, kundi may epekto rin ito sa atin. As we all know, may mga biyaya at pagpapala tayong matatanggap kung tayo ay sumusunod sa Kanyang salita. At kasama na doon ang pag-extend natin ng generosity sa mga nangangailangan nito. Ano-ano nga po ba ito? At syempre, kung tayo po ay sumunod, merong isang importante sa ating buhay ang matutuwa. Hebrews 13 verse 16. And don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please Yahweh. Doing good and sharing to those in need makes our Almighty Father Yahweh happy. Sinabi po dito ay to do good at hindi to be still. There's a big difference o may malaking kaibahan sa paggawa ng kabutihan at sa pagiging tahimik na walang ginagawa. Kadalasan po kasi, porque tahimik ang isang tao,
nasasabihan siya na mabait o mabuti. Same logic po ito na sinasabi ng iba na basta maniwala ka, maliligtas ka. Ilang beses po natin ito narinig na hindi nila pinapahalagan ang paggawa. Sinabi dito na to do good and share with those in need. Gusto ni Amang Yahweh na may gawin tayo sa mga pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin. Ito yung hindi ginawa ng mayayaman na nagbigay ng malaking halaga sa story ng widow's offering. Ibinigay nila ang mga latak, yung mga hindi na nila kailangan. They did not sacrifice. Ano po ang sabi rito? These are the sacrifices that please Yahweh. Because being generous shouldn't be transactional, but what? Sacrificial. Ba't po ba natin napi-please o nagagalak ang ating Amang Yahweh if we sacrifice? Kasi sacrificing shows our faith and trust in our Almighty Father Yahweh. And that we prioritize Him above all material things. And if you please our Almighty Father Yahweh, mamahalin pa niya tayo dahil sa ating iginawa. Sabi nga sa 2 Corinthians 9 verses 6 to 8, remember this, the one who plants few seeds will have a small harvest, but the one who plants a lot will have a big harvest. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For Yahweh loves a person who gives cheerfully, and Yahweh will generously provide you all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. This shows yung madalas natin naririnig na the more you give, the more you receive. Hindi naman po sinabi dito na you can keep everything what Yahweh provided you. Tama po ba? Sinabi dito na you will have everything you need and plenty left over to share with others. Pagpapalain ka ng sobra-sobra na hindi mo na kaya ilaan lahat sa sarili mo. At kakailanganin mo na ito, ibahagi pa sa iba. That is why it is vital for us to give cheerfully. Not because you feel forced to, or dahil you feel like it's a chore. Our Almighty Father Yahweh loves it when we give with a joyful and cheerful heart. Sabi nga sa Deuteronomy 15 verse 10, give generously to the poor, not grudgingly. For Yahweh your Elohim will bless you in everything you do. But giving freely and not grudgingly, giving with an open and cheerful heart, in return, our Almighty Father Yahweh will provide and bless you sa anumang gagawin mo. Anong klase bang pagpapala ang dadating sa iyo na sinasabi po dito? Once na ikaw ay maging mapagbigay. Let's read Proverbs 11 verse 25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Sa panahon ngayon, it might seem na ang mga nag-iimbak ng pera ay yung mga magiginhawa at nagpo-prosper dito sa mundo. That is, if you look at it sa earthly perspective. But if we acknowledge our Almighty Father Yahweh as our Elohim at sumunod sa kanyang utos and extend immense generosity to those who need it, you will prosper. Ibig sabihin, you will thrive, you will grow, and you will flourish. Hindi lang sa physical, financial, at pati na rin sa spiritual aspect ng ating buhay. Na lahat ng ito ay nanggagaling sa ating Amang Yahweh. At one thing's for sure, pag-iingatan ka ng ating Amang Yahweh. Let's read Psalm 41 verses 1 to 2. Blessed is the one who considers the poor. In the day of trouble, Yahweh delivers him. Yahweh protects him and keeps him alive. He is called blessed in the land. Magiging mapalad kung sino man ang tumulong sa mga nangangailangan. At dahil sa simpleng pagtulong natin, tayo ay poprotektahan at iingatan ng ating Amang Yahweh sa mga panahon na tayo naman ang nangangailangan nito. Sa panahon na tayo naman ang nahihirapan. It just shows na once na tumulong ka, your kindness and compassion
will never be forgotten by Almighty Father Yahweh. Because once you take care of others, rest assured, our Almighty Father Yahweh will take care of you. To sum it all up, here are some of the blessings that we can receive from giving. Kung ikaw ay nagbigay, our Almighty Father Yahweh will be pleased. Because He is pleased, you will prosper, you will be blessed in everything you do, you will be provided with all you need, and you will be protected and blessed in the land. Diba? All of these just because you followed the commands of our Almighty Father Yahweh. Napakadali po, hindi po ba? Lahat ng pagpapala na to, just because you gave. Lahat ng to dahil nagbigay ka lamang. Paano naman po para sa mga hindi nagbibigay o sa mga hindi gumagawa ng utos ng ating Amang Yahweh? Ano naman po ang mangyayari sa mga taong hindi sumusunod at nagbubulag-bulagan? Let's read Proverbs 28 verse 27. Those who give to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to them receive many curses. Sa Tagalog, ang tumutulong sa mahirap ay hindi magkukulang, ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Mas grabe pa pagdadaanan mo sa hindi pagtulong sa iba. Kung ganyan lang din ang mangyayari sa iyo sa hindi pagtulong, edi mas okay nang tumulong ka na lang sa iba. Tama po ba? Because what you have now and how you decide to use it will magnify what's in your heart. Kung ano at paano mo gagamitin, kung ano ang meron ka, ay nagpapakita kung ano talaga ang nilalaman ng puso mo. Kung may puso ka ba na filled with Yahweh's love, or is it filled with worldly desires? Kung may puso ka ba na ninanais lang ang material na bagay dito sa mundo, o ninanais ba nito ang kingdom o ang kaharian ng ating Amang Yahweh? Before we end our message today, let's read Matthew 25 verse 40. The king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." As followers and believers of our Almighty Father Yahweh, inutusan tayo na maging matulungin sa lahat. Dahil kung ano ang ginawa at iginagawa natin sa iba, ay ginagawa din natin para sa ating Amang Yahweh. Lagi po natin tatandaan na hindi sinakripisyo ni Amang Yahweh ang kanyang sariling anak para ipagdamot kung ano ang meron tayo. Our Messiah Yeshua didn't sacrifice His own life to take, but to give. Who are we not to do the same? Kaya lagi po natin tatandaan, tulad na lamang po ng sinabi ko po kanina, na bilang mga anak ng ating Amang Yahweh, hindi tayo nilagay sa posisyon na ito, sa posisyon na kung saan nasa atin ang katotohanan para magdamot. Let's do what Abba Yahweh and our Yahshua Messiah did. Let's practice immense generosity, not just because it is a command, but because we love our Almighty Father Yahweh and all of His creation. Hallelujah. May the grace of our Almighty Father Yahweh be with us all. Hallelujah. Praise Yahweh. Let us stand up and receive Yahweh's blessings. Yevareka ka Yahweh viyish mereka, Yair Yahweh paneveleka vikunika, Yesa Yahweh paneveleka, Vayasem leka shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. May Almighty Father Yahweh bless us all. Hallelujah.